sa buhay at ipinaglaban ang karapatan laban sa iba't ibang diskriminasyon. Ang kwento ng mag-partner na sina Chris at Pocholo at ang kanilang laban na mag-ampon at mabuo ang pamilya. Nang magkasama at nagmamahalan sina Pocholo at Chris, pero dahil sila'y bading, marami silang pagsubok na hinarap at nilagpasan. Ngayon, masasabing matagumpay na sila sa buhay, pero isa na lamang ang kulang, ang maging kumpleto bilang pamilya. Ang pagtulong mo sa isang tao, hindi ka lang kasing kadugo mo yan eh. Ang pagtutulong sa isang tao, kinakailangan mabigyan mo sa magandang kinabukasan. Sino ang mag-aakala na dito sa Mandaluyong makakakita ng isang club na hango sa mga sikat na club sa Paris at Las Vegas? Ang Club Moi sa Bading Linggo, ibig sabihin, halik! Kaibahan kasi ng Club Moi is personalize eh. Ito yung produkto ng isang ambisyon, isang parang art na ginawa ng isang artist. So kami sila pinagtagpo sapagkat ako ay mas more on management. Siya ang production. So we got a very good relationship. Management and production, bingo kami dalawa. Pero ang hindi alam ng iba, kasing kulay din ng kanilang club ang pinagdaanang laban sa buhay ni Pocholo at Chris. Lahat daw ng karangyaan na meron sila ngayon ay bunga ng kanilang pagsisikap noon na makaahon sa kahirapan. I did not grow up in a family na talagang everything was given to me. Siguro napakamalas ko lang kasi pampito ako sa pamilya. So yung mga naunang kapatid ko, swerte yun. So hindi ako nakabili ng bagong sapatos, bagong damit yun. Lahat yun, para bang surplus. Parang nag-roller coaster yung buhay namin. From buhay mayaman, kasi pangwalo ko, no? Yung mga nauna kong kapatid, sila'y nakatamasa ng magandang buhay namin noon. Nung pinanganak na kami na yung mga bata, doon bumaksak yung pamilya namin. So ako na lang nag-enroll sa sarili ko noon sa Manila High School. Tapos sumasama ako sa auntie ko noon, nagtitinda ng karinderiya, tumutulong. After noon, magkakaroon ako ng pera. Parehong lumaking may pusong babae si Pocholo at Chris. Pero hindi daw ito naging hadlang sa kanila, kundi nakatulong pa ito para mailabas ang tunay na talento na nag-akyat sa kanila ng swerte. 1979, nagpabalik-balik bilang dancer sa Japan ang nooy nag-ambisyon na maging singer at banker na si Chris. At di nagtagal, itinayo niya ang promotion na Cover Girls at Dance Diva na nagpapadala ng mga dancers sa Japan. Doon ako naka-experience na magpalis ng mga grupo na kumikita ako na nasa Pilipinas lang ako. Kami na mga kakapatid, tulong-tulong kami sa paggawa ng mga shows. Hindi, naglo-local shows din kami para makakuha kami ng mga contact. Nakapagtapos naman ng Bachelor of Science in Business Management sa San Sebastian si Pocholo at naging event coordinator sa Ilocos Region. Dito rin siya nadiskubre ni Ricky Reyes at ginawang tagapamahala ng kaniyang mga salon. When I worked with Ricky, within about few months, natuto ako kung paano magpatakbo. So when I worked with Ricky, I was his alter ego. When I met my partner, medyo nalungkot din siya. Sapagkat noon ako'y nagpaalam sa kanya, I have to leave. So parang malungkot na masaya rin siya because I will be having another family that I could call. Taong 1987 nang magkakilala si Pocholo at Chris. Before we got into this deep relationship or business partner kami dito, we've talked for ilang linggo. Until finally, let's give a try. So Chris, I brought him to Pangasinan. My mom and dad was still alive. I introduced him to my parents. Likewise what he did also, he brought me to their house. As I was introduced to his Ni Pocholo mother. at Chris, masaya sila ngayon sa tagumpay sa mundong ginagalawan. Kaya ibinabahagi nila ang biyaya sa mga taong nangangarap umahon sa buhay. Pero gaano man kasaya ang pagsasama ni Pocholo at Chris, hindi nila alam na isang tao pa ang kukumpleto
ng kanilang kaligayahan. Ang maliit na anghel na bumuo sa kanilang pagsasama. Pala at respeto sa kakayahan ng isa't isa ang nagpatibay ng kanilang relasyon. Kung si Pocholo ang nagsisilbing haligi ng kanilang negosyo, Feathers yan. Gawin kong maraming dancers, gawin kong pabulosa ang para maganda ang show. Nagagawa ko na ngayon. Kumbaga wala nang kumukontra. So at this point in time siguro, I've reached the point in my life na narating ko na yung gusto kong narating sa aking kasipagan. sa edad na 55 at 49, wala na raw mahihiling pa sa Diyos si Pocholo at Chris. Halos lahat ng kanilang pangarap ay natupad na. Chris, may bata rito maliit, gusto mong makita. Nung dinala yung bata, nung makita ko, para bang iba yung naramdaman ko sa bata. Pero lalaki Pero hindi mo masasabing cute na cute dahil may itim, payat, maliit. Kaya lang parang nakakaawa ba? So yung awang yon, doon ko siya kinarga. Then patakarga ko, parang naramdaman ko, parang ayoko nang bitawan yung bata. Sa hirap ng buhay, pumayag ang mga magulang ni Buknoy na ibigay kina Pocholo ang bata. Pero ibang kaso pagdating sa legal na proseso ng pag-ampon sa nooy magdadalawang taon na batang si Reinhardt. Ako ang nag-adapt sa kanya But Chris being my partner, siya na din kasama ko. Maya-maya, yayakapin niya ako, tatanungin niya kung malungkot ako. Tapos sabi, pag nakita niya malungkot, sasabihin niya sa akin, mahal pa rin kita, Papa. Ano man daw karangyaan nila sa buhay, hindi matutumbasan ng sayang naibigay ni Reinhardt kina Pocholo at Chris. Hindi na daw mahalaga ang sasabihin ng ibang tao sa kanila. Sapat na ang pagmamahal nila sa isa't isa.